Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kajusmosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa pagsasalita ni Paolo Avellino hinggil nga po sa mga pangbabatikos ngayon kay Chirita Princess. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na riyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And next din po pala natin magbasa ng comment mula sa ating subscriber mga Kim Pao bilang pasasalamat na walang sawang pagtutok at pag-aantay na atin pong update sa araw-araw. So, ang comment nga po nito ay mula kay Ma'am Elisa Lim. Shoutout po, maganda rin gabi. Sabi niya, thank you so much sa edited pics or AI ba tawag doon. Nakaka-happy ng feelings kasi every nice pics na i-imagine na natin ang pamilya Kim Pao sa future. Grabe talaga. Destiny talaga sila, Gandara. Kung hindi mo ma-mention ngayon sa vlog mo na same-same silang dalawa sa mga important events on their lives such as their birthdays, magkasunod lang, tapos same sila sa anniversary, sa showbiz, magkasunod pa rin, tapos zodiac signs, pareha, ako'y sila na talaga ang tinadhana, forever, lifetime. Together na sila, parehas ng ugali, understanding at matulungin sa mga nangangailangan, mapagbigay, hindi madamot, at mga responsableng persons. Thank you sa update mo palagi sa Kim Pao. God bless and more power. Alam nyo, Ma'am Elizabeth Lim, konti na lang talaga. Pati po blood type nila magkaparehas. Pati mga pwesto ng nunal magkaparehas. Mga Kim Pao, baka sa susunod yan, malaya natin yung bawat corrupt nilang dalawa, magkasabay na rin. Ang kulit mga Kim Pao. Pero, di ba, those are signs, yung mga ganyan, yung birthday nila, weeks lang po, 2 weeks lang yung paghitan. Tapos, zodiac sign nila, parehas din na 20 years in showbiz, nagse-celebrate ba, Kim Pao. They are soulmates pa kasi nga sabi ni Kim, boy version niya si Paolo Avellino. Those are signs talaga na itinadhana silang dalawa. Kumbaga ay nasa sinapupunan pa lang sila, naguhit na yung kanilang kapalaran. Anyway, baka po nagtataka kayo doon sa AI, edited pictures na tinutukoy ni Ma'am Elisa Lim. Eto po yon yung AI edited. Di ko rin po alam kung AI to or magaling lang talaga mag-edit sa kung ano man pong apps, mga Kim Pao. Na para bang may mini-me nga dito si Kim na super cute. Na-imagine ko nga po, kung may ganito si Pao, tapos hands-on dad, grabe. Sinong hindi po magiging happy dito, mga Kim Pao? Parang dinala na tayo sa future nila Kim and Paolo, di ba? Kaya talagang isinama ko yan sa update natin nung nakaraan. Kasi nga natuwa po ako. Ngayon pa lang po kasi talaga mga Kim Pao, nai-imagine ko na po ang future na nag-iintay kina Kim and Paolo, lalo na ang magiging future babies nila, kung anong itsura mga Kim Pao. Huy, grabe. Grabe na sobrahan sa pagkadilulo mga Kim Pao. Pasensya na. Ganun yung effect kasi nila Kim and Paolo sa akin So, sorry. Pero, sobrang natuwa talaga ako dito. Anyway, dumako naman po tayo dito sa bagong revelasyon nga ni Poca mga Kim Pao. Sabi niya rito, kasama na pala siya ni Kim Chiu noon pa man, even sa kanyang past
pa before. Alam niya past is past, pero natuwa lang daw siyang isipin na matagal na siyang kasama ni Kim. Alam niyo yun, even do sa unang tapos dito kay Paul Avellino. And mukhang dito siya mas bet mga kakimpaw. Mas kita niya na healthy yung relationship at paborito niya ang Kimpaw. Sabi nga po dito, I'm just sticking with what Poca said. That is different to when it's Kimpaw because it's authentically and organically the kind that will make you swoon big time. Haha. I hope for more Kimpaw World Tour with Poca too. #Kimpaw. Yes, tama po. Talagang dapat makasama po muli nila si Poca sa susunod po na World Tour, mga kakimpaw. And sana siya po ulit ang host kasi nagustuhan talaga siya ng Kimpawlandia. Anyway, dumako naman nga po tayo, mga kakimpawa, dito po sa pangbabati ko sa mga bashers kay Chinita Princess na puro trolls lang naman, mga kakimpaw. Na parang mga asong tahol ng tahol, mga kakipi. So, meron po na akong nabasa na write-ups kung saan or post na isang content creator kung saan pinagtanggol na nga at nagsalita na si Paul Avellino finally dito sa issue na kinasasangkutan ni Kimi. And isa nga po ito, mga kakimpaw, sa pinaka-inaabangan ng mga Kimpaw fans. And maski ako, personally, mga kakimpaw, nag-aantay din kung magsasalita si Paolo para ipagtanggol si Kim mula sa mga bashers. So, meron ditong write-ups or post ng isang Facebook page na si Showbiz Buzz. Sabi niya dito, ayaw nga ng aktor na si Paolo Avellino na madawit sa anumang usaping may kinalaman sa politika. Kasunod ng mga usap-usapan online tungkol sa ilang issue sa showbiz at social media. Sa halip na magbigay ng detalyadong pahayag, simple lamang ang naging mensahe niya na respect for everyone. Ayon sa ilang netizens, tila pinapakita ng aktor ang kanyang pagiging maingat at pagpili ng mga isyong pinapasukan, lalo na kung ito ay sensitibo at maaaring magdulot ng kontrobersiya. Para sa kanila, mas pinipili ni Paolo na umiwas sa anumang bagay na posibleng pagmula ng ingay sa publiko. May mga fans din na nagsasabing maaaring indirect na pagdepensa ito sa kapwa-artista na si Kim Chiu na madalas ding napag-uusapan sa social media. Gayunman, nananatiling walang kumpirmasyon kung may direktang connection ang kanyang pahayag sa anumang partikular na issue. So, kailan kaya ito sinabi ni Paolo Avellino, mga kakimpaw, na respect for everyone? Rin ako, stalk din ako sa account ni Paolo Avellino kung post po ba ito, mga kakipi ni Papi. But anyway, sa pagpapatuloy ng post ni Showbiz Buzz, pansin din ng ilan na hindi ito ang unang pagkakataon na nananatiling tahimik si Paolo sa mga ganitong klaseng mga usapin. Sa maraming pagkakataon, mas pinipili niyang huwag sumagot o pumatol sa kontrobersiya at sa halip ay mag-focus na lamang sa kanyang trabaho bilang aktor. Hindi si Paolo kasi masama pa nga po yan sa mga rallies at importante sa kanya yung ganyang bagay. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang ganitong ugali ay nagpapakita ng professionalism at pagiging grounded ng aktor. Mas pinapahalagahan niya raw ang katahimikan kaysa pakikisawsaw sa mga isyong maaring lumala pa sa social media. Sa ngayon, patuloy pa rin ang interpretasyon ng publiko sa kanyang pahayag, ngunit malinaw na nananatili si Paolo sa kanyang paninindigan na umiwas sa political at controversial na usapin at mas piliin ang respeto para sa lahat. So kayo guys, anong inyong say tungkol dito? Meron din po may bago bang interview si Pao? Parang hindi pa naman po siya nagpapakita, mga kakipi. Diba kami na-miss tayong post dahil wala nga tayong internet tong nakaraang araw. Ngayon lang po tayo nagkaroon. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am
Marlene Acorda. Ha? Bumagsak ang DDS? Diyos ko, Gandara. Sa dinami-raming DDS, yan pa talagang nasabi mo. Ako, DDS at the same time. Ayan, number 1 fan ni Kim since PBB. At never ako nagalit kay Kim kasi una pa lang, alam kong iba ang sinusuportahan niya at nire-respeto ko yon at inaasahan ko na rin na magko-comment or magbibigay siya ng pahayag hinggil sa sitwasyon ngayon at iniiwasan ko ring magbasa sa opinion niya, honestly. Gandara, never kong binasa yung post na yun ni Kim para ayaw ko rin masaktan sa mga negative comments sa kanya at minsan pa naman ay hindi ko rin maiwasan na makipagbardagulan. Ang totoong supporters ng Kim Pao ay hindi makikialam sa anumang paniniwala ni Kim at alam ko sinasakyan ng ibang fandom ang sitwasyon, lalo na ang fandom ng kabilang kampo at yung hindi mga supporters ni Kim para lalong masira si Kim at dahil dyan feeling nila nakaganti na sila sa idol. So, ayun na nga mga Kimpaw, ang sinasabi ko, talagang marami pong nakikisawsaw at ginagamit po mga kakipi itong hates na natatanggap ni Kim from DDS mga Kimpaw. Pero it doesn't mean na sinabi ko na na bumagsak na ang DDS. Hindi yun ganun basta-basta. Marami talaga silang supporters. Pero, ayun, bumagsak lang po sa pangbabash kay Kim Chu, mga madam. Kasi nga nananahimik po sila ngayon, kasi nga nabawasan na, hindi na po sobrang hype ng pangbabash nila kay Kim. Siguro kasi pinapakita rin naman ni Kim na hindi po siya apektado mga kakimpaw kahit paano ang sabihin ng mga bashers sa kanya. Kaya naman, hindi na po yun mga kakimpaw nakaka-apekto pa sa kanya. Maybe kaya mas mabilis po na mamatay ang issue at hindi na po masyadong pag-usapan. Mas laylo na po ngayon compare nung una, talagang grabe ang panunugod kay Kim ng mga bashers. Anyway, hanggang dito lang po muna aking update. Thank you so much sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chika.